Bagong video sa kasalukuyang karamdaman sa sikat na artistang si Chris Aquino. Kang po mga kakuya, ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So viral ngayon mga kakuya ang kalagayan ni Miss Aquino po mga kakuya, no? Chris Aquino na talagang sa kanyang kalagayan ngayon mga kakuya, no, ano ang ating masasabi. Ito ay tinatalakay ni Brother Windel. Ito daw ay lumalapit na sa mga eksperto na babalitan natin, lumalapit daw din daw sa albularyo, sa mga exorcist priest, no? So sa mga doktor, no, sa lalo daw lumalala ang kanyang kondisyon do daw po mga kakuya. So bago ang lahat po mga kakuya, intro muna tayo, pasok. So welcome po mga kayo, nagbabalik, no? So ngayon panoorin natin ang video po mga kuya. Ito ay tinatalakay ni Brother Windel. So dito magbibigay lang tayo ng reaction video dito po mga kakuya about dito sa video ito. No, so anong sabi ng ating Panginoon about sa mga ganitong kalagayan? Tayo ba ay pinapalapit sa mga albularyo? Pinapalapit ba tayo? Dapat dalawa lang, doktor at ang pari po mga kakuya. Kung hindi na kaya ng doktor, maaari pa rin tayong lumapit sa ating kaparian kasi may karamdaman na about sa ating spiritual po mga kakuya, no? So ito ay tatalakayin ni Brother Windel po mga kakuya na ito po ang kanyang, panoorin po natin ang kanyang video po mga kakuya. Bagong video sa kasalukuyang karamdaman sa sikat na artistang si Chris Aquino. At humiling ito ng panalangin ayon sa mga dokumento na di umano ordinaryo ang kalagayan ngayon na karamdaman sa artistang si Chris Aquino. Lalong pumapayat at sabi niya, "This is my now. I wanted to see the pain and struggle so that you will continue to pray. And I have a lupus." Yun ang sabi niya, lagnat, 2 linggo na. May nagsabi na nilapitan na din ni Chris Aquino ang mga dalubhasang doktor. Ngunit ang kanyang kalagayan ngayon ay patuloy pang nasa seryosong kondisyon. May nagsabi din, matapos inlabas ang mga larawan niya, na pati daw umano albularyo nilapitan na. At may tagasimbahan din na nagsabi na isinalalim na siya sa private exorcism o deliverance. Ngunit may di umano kayang gawin. Ano yun? Yung itakwel ang mga superstitious beliefs at iba pang mga occult practices. Totoo kaya to? Tatalakayin muna natin ito. Samahan niyo ako. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa atin ngayon. Ito yung kapatid, Brother Windel Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid. Tatalakayin muna natin. May mga ilang katanungan kasi dito ng ating mga kapatid. No? Nung sinishare ko yung video ni Chris Aquino. At bago dyan, happy birthday kay Father Nui, no? Sa Baykariep ng Mountain Province. At sa ating mga kaparian, Father Sandy Comita, na nag-celebrate sa kanyang sacerdotal anniversary. Hello kay Sis Dinita.
Kadyug at sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. No? Ito ang kalagayan ni Chris Aquino at may mga iba't ibang reaksyon sila kaugnay dito. No? Sabi sa taga-Cagayan na sa FD, Brother Windel, nakalapit na ba umano si Chris ng exorcist? So, mas maganda na mapayuhan daw siya. Baka course ang kanyang karamdaman. Ayon din kay Mendoza, Dani, itry niya ang exorcist, malapit naman sa Manila. Ayon din sa iba pang mga nagkomento sa kalagayan ni Chris, si Miga Selva, naniniwala din sa mga charms at mga pungsoy. Dapat magpatawag kayo ng pari, hindi ang sulpot. Ayon din kay kapatid na Elias Ardon Jr., nagpa-deliverance na yan, pero ayaw niya sundin yung advice sa kanya na alisin ang pampaswerte, daming pamanhiin. So, totoo ba na nagpa-deliverance na daw ito? At ayon kay Mary Antio, it's because of lucky charms that she was winning before. Nag-effect na. If I remember it correctly, it was Charms and Crystals by Joy Lim. Si Delia Pilari, sabi niya, dapat magpa-deliverance at magpa-exercise para matuloy mataboy ang bad spirit. So, iba't ibang mga reaksyon dito inilabas na mga kapatid natin, no? Iba yata yung audio natin ngayon. Okay na. Adjust na. Ito ang mga iba't ibang reaksyon ng ating mga kapatid kaugnay sa inilabas na recent video ni Chris Aquino na 2 linggo na daw paulit-ulit ang mataas niyang lagnat dahil sa kanyang karamdaman. At may advice sila na kung maaari, punta sa exorcism, pero kailangan talaga ang halimbawa si Chris na willing siya na ma-assist sa simbahan. Kailangan din na willing siyang dadaan sa process dahil ang deliverance sa private exorcism ay hindi lang ito para kang naghuhugas ng dumi sa sasakyan pagkatapos wala na. Tingnan, busisihing mabuti kung ano ba ang mga posibleng pintuan na nabuksan sa kanyang buhay. Halimbawa, wala ba siya mga hatred sa kanyang dating ex-partners noon? Wala ba siyang anger? Tingnan niyang 7 capital sins para ma-assist siya. Hindi lang yan. Kung naalala ninyo, tinatalakay na din natin ang may kaugnayan sa tinatawag na soul ties. Sa ritual ng exorcism, yung soul ties ay kailangan talagang i-break yun. So, breaking of soul ties. At maraming hindi alam yan na napakapiligro pala. Ano pa yung soul ties? Yung pakipagtalik sa iba't ibang relasyon. Magdudulot pala yun ng soul ties.
at kailangang ma-break at i-renounce yan. So, ah, yan ang makikita nating karamdaman sa bagong video. 38 ang lagnat niya, temperature. No, 2 linggo na daw ito pa ulit-ulit. Kaya inilabas niya itong bagong video sa kalagayan niya ngayon para humingi ng tulong sa panalangin na ipagpatuloy daw ang panalangin para sa kanya. Sulitin natin, 38.4 ang temperature ni Chris Aquino dito, no? 2 linggo na daw. At iba't ibang mga lumalabas sa kanyang mukha, na makita ninyo. No? Pumapayat talaga siya. Pumapayat. Pero kung may mag-advise niya na sundin talaga yung process sa exorcism, malaking ako mismo naniniwala na matulungan siya. Oh, okay. May katanungan tayo pala dyan sa comment section. Kung kayo ba'y naniniwala na hindi ordinaryo itong karamdaman ni Chris Aquino. Yung ibang mga occult practices na nag-live at may mga video sa social media, sabi nila kinulam daw. Yun talaga ang findings. Pero sa Ministry of Liberation, dapat tingnan din ang posible mga entry points sa extraordinary demonic attack sa buhay ni Chris, no? Yung mga soul ties, anger, hatred, mga occult practices, superstitious beliefs, dahil karamihan yung paniniwala kaugnay sa superstitious beliefs, masasabi talaga nating ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Bakit? Juan Kapitulo 8:44, ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Dahil kadalasan sa may mga superstitious beliefs, mga kapatid, sabi ng mga marami ng pari na kaibigan natin, ilan lang umano na mga Katoliko ang mangungumpisal may kaugnayan sa superstitious beliefs. Dahil di nila alam na yung superstitious beliefs ay malaking kasalanan. Meron pa silang argumento na wala namang mawala pag maniwala tayo nito. Pero kung tingnan natin ang teaching, di tayo katulad sa ibang mga sikta na Bible alone kahit walang Biblia, basta Bible alone sila, nangungopya at namimili lang ng Biblia. So, kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, 21:38, mga kapatid, superstition is a total departure of the worship that we superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tingnan natin muna ang mga nagkukomento ngayon bago tayo. Kita po natin mga kakuya sa kanyang pagtalakay po mga kakuya. So bibigyan natin ng reaction ito po mga kakuya. Ayon dito sa Santiago, no? So 5 verse 14 hanggang 15, ito po ang ating mababasa. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipapatawag niya ang mga matatanda ng iglesia at ipanalangin siya na siya ay pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, siya'y ipapatawad. So ito po yung sa bagong tipan po mga kakuya. No, ito'y tinatawag po mga kakuya na anointing of the sick po mga kakuya. No, na talagang ito ay direkta na sinabi ni Kristo, inutos na talagang lumapit tayo daw
sa kanyang kaparian, no? Sa mga kaparian. So ano naman sa Old Testament po mga kuya, mayroon bang ganito na talagang inutos ni Kristo na pupunta tayo sa mga kaparian? Mababasa natin mga kuya sa Leviticus 13 verse 2 hanggang 3. Ito po ang ating mababasa. Kapag ang sino man ay may pamamaga o pantal o maputing batik, no, sa kanyang balat na maaaring maging kitong, dadalhin siya kay Aaron na saserdote o isa sa kanyang mga anak na saserdote. No, so ito po yung mga mababasa natin mga kuya sa Lumang Tipan, no, mga kakuya. No, so dito, ano bang ibig sabihin ng Lumang Tipan? Ito may kahawig din sa Anointing of the Sick doon sa nabasa ating una po mga kuya kay Santiago, no? So dito nang makita niya sila ay sinabi niya, humayo kayo at magpakita sa mga saserdote, no? Ayon po yan dito sa Lucas 17 verse 14, no? Nang makita niya sila ay sinabi niya, humayo kayo at magpakita sa mga saserdote. Ito'y sinasabi ni Jesus sa 10 kitungin na tradisyon ng mga Hudyo. Ang saserdote, pari, ang siyang nagpapatunay ng pagaling at kalinisan. Ito, dako naman tayo dito mga kuya kay Santiago, no? So kay Santiago naman dun sa binasa nating una, ito yung sinatawag po mga kakuya na sakramento ng mga Katoliko. Ito yung tinatawag na Anointing of the Sick po mga kakuya, no? So ito yung sakramento na tinatawag na Sacraments of Anointing of the Sick po mga kakuya. Ano ang paliwanag dito about sa paliwanag dito about sa Anointing of the Sick po mga kakuya? Napakahalaga nito. Kaya nga sinabi ni Kristo na pupunta at lumapit tayo sa kanyang kaparian. No, nandito matatanda ng iglesia, ituring ng simbahan bilang mga lider o pari ng simbahan. Pahira ng langis. Ito ang seremonya ng pagpapahid ng langis ng ginagamit sa sakramento. Sa pangalan ng Panginoon, isinagawa ito hindi bilang gawa ng tao, kundi bilang utos ng Diyos. Mga biyaya ng sakramento, espiritual na lakas, kalusugan ng katawan kung kalooban ng Diyos, no? Kapatawaran ng kasalanan. So yan po mga kakuya ang bunga ng ating Anointing of the Sick. Ayon naman sa Leviticus na ating nabasa po mga kakuya sa 13 verse 2 hanggang 3, no, ito po yung ang paliwanag ito, ang mga pari o sarduti sa Lumang Tipan ay hindi lang tagapamagitan sa Diyos, kundi tagasuri rin ng kalusugan, lalo na sa mga may kitong. Sila ang nagdideklara kung ang isang tao ay marumi o tinatawag na unclean, no, o malinis. May epekto ito hindi lang sa kalusugan, kundi sa paglahok ng tao sa sambayanan at pagsamba. Kaya sa konteksto ng kultura noon, ang kalinisan ng katawan ay may spiritual na kahulugan, no? So ito ay may kaugnayan din sa Anointing of the Sick po mga kakuya, no? Kaugnayan sa Anointing of the Sick, no? Sa parehong kaso sa Leviticus at Santiago, ang tao ay lumapit sa lingkod ng Diyos kapag may karamdaman. Sa Lumang Tipan, pari ang tagasuri at tagahatol sa kalinisan. Sa Bagong Tipan naman, ang pari ay tagapamagitan sa biyaya ng Diyos para sa kagalingan at kapatawaran. No? So ito yung magkakaiba po mga kuya sa Leviticus at sa Santiago po mga kakuya. No? So ganun pa man, talagang lumapit po tayo mga kakuya. Inutos talaga ni Kristo na lumapit tayo sa ating mga kaparian, lalo na po ang Anointing of the Sick po mga kuya. No? Kung hindi man tayo mapagaling sa ating physical, no, dapat naunahin talaga pagalingin ang ating espiritual sa pamagitan ng mga kasalanan na yan. Dapat maikumpisal, no? Isa din yan sa mga turo nating inasimbahan. Lumapit po tayo sacraments din ng sacraments of confession, no, mga kakuya, na talagang yan po ay talagang mga sakramento na dapat nating gamitin bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Kaya tama talaga ang sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Talaga po mga katulad ng mga ganitong bagay na hindi alam kung saan tatakbo po mga kailangan mainam talaga na may alam tayo sa turo ng ating inang simbahan. So muli maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Nawa ipanalangin pa rin natin ang batikang actress na si Grace Aquino sa kanyang kagalingan po mga kuya. God bless at ingat po tayo palagi.